Tatlong video po yung aking inilabas. Una, itong kay Isko. Napanood nyo ba? Yung kay Isko na during pandemic, humihingi po sila ng gamot sa ating gobyerno. Pero ang ibinigay po, face shield. So, nagalit pa si Digong. Pinopolitika daw siya. Hihingi ka ng gamot dahil pandemic. Ang tao kailangan po ng gamot. Ang ipapadala mo, face shield. Nung sila ay nagreklamo dahil kailangan nila ng gamot, ang sagot po ni Digong, pinopolitika siya. Korupsyon. Sumulat si Pacquiao para makausap niya si Digong. Binabaliwala po yung kanyang letter. So nagsalita po siya sa social media. Nagpa-interview siya sa korupsyon, sa mga politiko, sa mga appointed na malawakang korupsyon. Imbes na pakinggan ni Digong yung kanyang nalalaman, yung reklamo about sa korupsyon, anong ginawa ni Digong? Nagalit pa. Pinagbantaan pa si Manny Pacquiao na kapag hindi nakapaglabas ng listahan ng mga korap, ito ay sisiraan niya para hindi na manalo sa eleksyon, di ba? Instead na pakinggan mo kasi may mga korupsyon sa iyong administrasyon. Bagkus nagalit ka pa at pinagbantaan mo pa yung mismong magsisiwalat ng korupsyon. Kaya nanahimik po si Pacquiao. And yun nakikita niyo po, inilabas ko lang po yan ngayon, itong video na ito. During bagyo, pandemic, wala pong tubig na malinis. Ang haba po, ayan po, ang haba ng pila ng tubig. Hirap po ang tao na makabili ng malinis na tubig. That time is bagyo ha. And then, ang taas po ng gasolina, pila rin po. Ang taas po ng bigas, may bukbok pa. Ang gamot po, kulang ang gamot, pero nakapangutang tayo ng 6.8 trillion. At may iniwan pa si Pinoy na 1 trillion. Hirap na hirap po ang mga kababayan natin. Napapanood ko po yan. Ang napanood ko dito, ito po, itong mga mahal ang gasolina, pinipilahan ang gasoline station, ang bigas may bukbok, ang tubig, pahirapan po. May schedule, bibili ka lang ng tubig, ang haba po ng pila. At itong kay Isko, napanood ko po ito during Digong administration. Awang-awa po ako, hindi ko man po, pasalamat ako sa Diyos, hindi ko yan naranasan. Hindi po yan naranasan ng pamilya ko. Pero nakakaawa po yung mga Pilipino, mga kababayan natin, habang pinapanood mo po sila, grabe naman. Tapos sasabihin sa'yo ng presidente, wala tayong pera. Wala tayong pera. Don't expect na we can accommodate you anytime you wanted. Yun ang isasagot sa'yo. Tapos sasabihin niya pa sa mga jeepney drivers, mahirap kayo, magtiis kayo. Bilang presidente, di ba? Presidente mo, sasabihan ka na mahirap ka, puto kutsinta ka, magtiis ka. Sasabihin sa'yo, wala tayong pera, ang gobyerno walang pera. Maghintay kayo, itatry namin makapagpadala by the end of the week ng mga box of yung mga relief goods po ng DSWD. Dumating ang DSWD boxes, ang laman 5,000 lamang. Ang NFA warehouse natin, pwede kang mag-bowling sa loob, walang laman. Ganun po kahirap, naghirap ang ating mga kababayan. Kami mga nasa abroad, hindi po namin naranasan yan. Pero naaawa kami doon sa mga nakikita namin sa balita. Kaya ayaw na naming maulit. Kaya ngayon, maligaya po ako, nakikita ko yung response ni PBBM. Todo suporta, aksyon, buhos ang pera. Yung intelligence funds niya, hindi niya ginagastos kung saan kasi wala naman siyang PBBM army. Wala siyang PBBM army. Ginagastos niya sa pagtulong sa magsasaka, sa mga ngingisda, ito po, sa mga nasalanta ng bagyo, tigo 150,000. Galing sa PBBM intelligence funds, di ba? Laging nasa labas. Wala po sa loob ng Malacanang, laging nasa labas ng Malacanang nagtatrabaho. Ito yung gusto namin. Ganito. Magtrabaho. Kasi binoto ka namin para magtrabaho, hindi para maupo sa Malacanang. Hindi kagaya ng mga nakaraang presidente, laging nasa loob ng Malacanang.